Right mga boss, good day. So andito tayo ngayon sa Libak. May Skato 20 tayong ito trouble. So ang problema nito mga boss, ayaw gumalaw ng right side na travel. So ayan mga boss, pinaklas na nila tong cover dito. Kaso wala namang nakitang leaking or whatsoever. So yan ngayon mga boss, pinatawag tayo ng may-ari para pasuri sa atin yung unit nila. So titestingin lang muna natin. Yan. Kaya tayo sa babaw mga boss. Check lang muna natin. 4184. So ayan, malinis naman yung cluster gauge nya, wala namang alarm. So try lang natin pagalawin mga boss. Ayan mga boss. Tay. Manik delay. Ayan mga boss, napansin ko lang dito mga boss sa boom, medyo hesitant siya, kumbaga hindi responsive. Yan, pati sa boom down. Ayan mga boss, try din natin dito sa right side na travel mga boss. Yan, wala talaga, ayaw talagang gumalaw. Ayan, forward natin, wala rin. Pero may nare-reading na pressure yung system natin mga boss, kasi nga nag-ano yung ano natin, yung nagre-response yung ano natin, engine. So ayan, try natin ang kabila. Yan mga boss, gumagalaw naman yung kabila. Yan. So travel straight natin. Pati travel straight mga boss, ayaw talagang gumalaw. Ayan. So ano natin, troubleshoot natin mga boss. Ayan mga boss, pang-abangan muna kayo. So ayan mga boss, tapos na tayong mag-check doon sa system, wala namang alarm. So dito tayo sa susunod mag-troubleshoot mga boss. Titingnan natin yung hydraulic return filter. I-check natin kung wala bang mga metal chips na ano nakapasok dito, kasi kung meron mga boss, ibig sabihin mga boss, wasak yung kanilang travel motor. So ayan mga boss, tingnan nyo lang ng mabuti. So ayan mga boss, drain lang muna natin tong hydraulic, tapos tingnan natin yung pinaka-housing nya. Pero sa ngayon pa lang mga boss, hindi ko pa natatanggal yung ano nya, filter nya. May nakikita na akong metal chips mga boss. So ayan mga boss, dito sa spring may nakasabit na o-ring. Yan, ito mga boss, oh. Ito yung o-ring. So basically mga boss, yan, galing talaga yan sa travel motor. Tsaka dito naman sa kanyang cap mga boss, ayan, kunin natin yung cap nya. So ayan mga boss, ang daming metal chips na ano,
nakasabit. Ayan mga boss. Yan, kung makikita nyo mga boss, yan. Ito. Yan mga boss, oh. Ang daming metal chips, tapos meron pang parang o-ring dito mga boss. Yan mga boss, oh. Yan yung mga metal chips niya mga boss. Yan. So ibig sabihin mga boss, may sira yung ano niya, yung travel motor niya. So yan, pati tong ano niya mga boss, tong hydraulic return filter niya, ayan, may mga sumabit din na mga metal chips. Yan, mga tanso yan mga boss. Yan. Ito mga boss, oh, ang dami. So yan mga boss. Ganyan lang mga boss. Confirmation lang natin kung ano yung talagang sira ng unit natin. So ayan na mga boss, confirm na natin na may sira talaga doon sa loob ng travel motor. Ayan, ang daming mga metal chips. So sa ngayon mga boss, waiting na lang tayo for empty drum para ma-drain natin tong hydraulic nya. Tapos proceed na tayo sa pagbabaklas doon sa travel motor. Sinsilyo oy. Dito, nadala mo sampol sa kabol? Ano yun? Sa ball. Ano yun? Ano na dia? Check po. Dito ito. Ay, lagi ulit. Uyas travel motor. Wala ba balikan ko ng upok man. Ano man. Yan na siya. Ang gini. Ha? Saan ka pala? Kung saan niya? Liok? Ano yan? Sprint niya ako, tawa sa ribat na ako. Lalo man kayo na ako. Kuhan kayo siya, pilit ni siya. Pero, lalo man kayo na ako. Ano? Tao! Ay. So ayan na mga boss, dahil nasira yung ating mga parts sa ano natin, travel motor natin. So ayan, papalitan natin ng bagong valve plate, swaz plate at saka cylinder block. So konting tips lang mga boss, kapag ganitong magpapalit tayo ng mga bagong internal parts, ay dapat mga boss, kahit bago yan, ay idadaan muna natin sa lapping para sure tayo mga boss na maganda yung lapat ng ating cylinder block sa ating valve plate. So ang ginamit ko nga pala na ano dyan mga boss, grinding compound, ay yung microfine, yung Grits 5A na shamrock. So ayan mga boss, para sa mga baguhan na wala pang ka-idea kung paano maglapping ng mga cylinder block, ay sundan lang po nyo yung ginagawa natin dyan. So sa paglalapping nga pala mga boss, ay papasadaan lang natin ng mga ilang ulit hanggang sa ma-observe natin sa ating cylinder block at saka sa ating valve plate na maganda na, makikita na yung lapat na talaga siya, para po maiwasan natin yung internal leak at saka magka high pressure yung natin, yung system natin. So ayan mga boss, ganyan lang po yung mga proseso na ginagawa natin para sa paglalaping ng bagong cylinder block at saka sa valve plate.
So ulit-ulitin nyo lang yan mga boss hanggang sa maging sure na kayo at hanggang sa meron na kayong makitang ano na talaga, yung parang nangingitim na portion ng ating valve plate. So tingnan nyo lang yan mga boss, susundan nyo lang yan. At sana po sa mga bagong mekaniko, so sa mga bagong mekaniko na gustong matuto ng ganito mga boss, ay observe nyo lang ito mga boss, para po marami po kayong matutunan dito sa ginagawa natin sa channel natin. So itinuturo natin yung mga proseso natin, wala po tayong itinatago dito. So ayan mga boss, yan yung mga ginagawa natin sa araw-araw na trabaho natin. May troubleshooting, meron din tayong mga major repair kagaya nito na ayaw nang tumakbo. So yan mga boss, bago nyo ikabit ay maglapping muna kayo. Ayan mga boss, pangalawang ulit ko na yan na nilagyan ng grinding compound, tapos iikutin ko naman uli para maging pantay na yung lapat na lapat talaga mga boss. Yan yung pinaka-importante kasi mga boss, lalong lalo na sa travel motor natin, kasi yung alam nyo naman mga boss na yung unit na pinapatakbo nito ay nasa 20 tons or 22 tons. Kaya para sigurado tayo mga boss, yan talaga natin mga boss, maglalaping talaga tayo, kasi kapag hindi tayo naglaping mga boss, may posibilidad kasi na hindi maganda yung lapat ng ating valve plate at saka ng ating cylinder block. So yan mga boss, observe lang yan mga boss, ganyan lang yung ginagawa natin. Siya nga pala mga boss, pagkatapos na natin yan, malaping yan, ay kailangan natin yung hugasan ng maigi, kasi yung grinding compound yan mga boss ay may posibilidad na papasok sa ating system. Kapag hindi po natin nakuha lahat ng mga mga grinding compound dyan, ay maaaring masira yung system ulit. Masira uli yung system natin, lalong-lalo na yung bagong cylinder block natin. So ayan na mga boss, goods na yan. Kung makikita nyo, may na talaga siya, may guhit na talaga siya, pati na yung ating valve plate. So ayan mga boss, so susunod yan mga boss ay i-assemble na natin. So ayan mga boss, lagay lang natin yung spring, mga bagong spring din yan mga boss, palit talaga tayo lahat. Ayan, so yung nireuse lang natin dito mga boss ay yung shafting lang talaga niya, kasi yung swash plate niya ay nasira rin. So ayan, lagyan lang ng tamang lubrication yung natin mga boss, yung mga parts natin, tapos buuhin na natin. Couple na natin tong piston shoe at saka itong cylinder block. So ayan mga boss, lagyan lang ng maraming hydraulic para po may lubrication na siya kahit wala pa yung hydraulic sa kanyang linya. Ayan mga boss. So sa pag-assemble nga pala nito mga boss, kailangan muna nating mga boss, i-prepare ang lahat, linisin ang lahat, saka natin umpisahang mga boss, mag-assemble dito sa ating travel motor. So yan mga boss, observe nyo lang yung ginagawa ko. So yan, linisan lang ng maigi yung natin mga boss, mga parts. Yan, yung shafting na yan, pagkatapos na linisin yan mga boss, ay huwag talagang kalimutan na maglagay ng lubrication. So ang gamit natin dyan mga boss ay yung hydraulic lang, hydraulic oil nya. Ayan mga boss, sasalpak na natin yung ating shafting. Yan yung una talaga, pati rin yung bearing, lubricate din natin. So yan mga boss, kung makikita nyo,
dahan-dahan lang tayo sa pagsalpak ng shafting kasi baka masugatan yung oil seal natin. Tapos may kunting ikot-ikot din. So yan. Kasunod niyan mga boss ay iano na natin yung swas plate natin. Kakabit din natin. Pati na rin yung ating assembly na piston shoe. Kasama na rin yung ano natin, cylinder block natin. Tapos niyan mga boss ay susunod naman natin yung sa kanyang clutch plate. Kumbaga yan yung sa kanyang brake system mga boss, brake mechanism niya. So ayan mga boss, observe nyo lang yung ginagawa ni pobreng mekaniko dyan. So ayan, sa pagkakabit niyan mga boss, lagyan din natin ng lubrication para makaiwas tayo sa palpak na ano natin, trabaho natin. So ayan mga boss, nabuo na ang lahat. So lalagay na lang natin yung brake piston niya. Tapos wag din natin kalimutan ilagay yung mga ano niyan mga boss, yung bagong o-ring. So yan. So pag nag-assemble tayo mga boss, pinaka-importante talaga diyan mga boss ay yung ating lubricants. So ayan mga boss, kakabit na lang natin yung mga bagong o-ring sa kanyang brake piston. Pagkatapos niyan mga boss ay lubricate mo ulit tayo para safety yung pagkapasok ng ating brake piston at saka ng seal para iwas ano tayo mga boss, maiwasan nating masugatan yung ano natin, yung mga o-ring natin. So ayan mga boss, kunting pukpok lang mga boss. So yan, papasok na yan. Tapos niyan mga boss ay prepare din natin yung pinaka housing din ng ano natin, ng ating travel motor. Huwag lang natin kalimutan mga boss na ilagay yung o-ring. So yan yung o-ring yan mga boss. Tapos niyan ay kakabit din natin yung kanyang valve plate. So importante dito mga boss ay malinis talaga yung valve plate natin, yung walang mga natirang grinding compound at saka hindi rin marumi. So sa pagkakabit niyan mga boss, para sigurado tayo na hindi talaga yan gagalaw, ay gagamit tayo ng grasa. Pati rin yung o-ring natin sa gilid ng housing natin mga boss ay lalagyan din natin ng grasa para maiwasan natin yung magkasugat-sugat yung o-ring natin, para hindi mag-leaking yung ano natin, yung trabaho natin. So yan mga boss, lagyan din ng grasa yung lalapatan ng ating valve plate para kung paano natin siya ikinabit mga boss ay yun talaga yung magiging posisyon ng ating valve plate. Pati na rin yung return spring ng ating ano mga boss, ng ating brake piston ay lagyan din natin ng grasa mga boss para hindi mahulog sa lalim. Tapos niyan mga boss, lagyan lang natin ng lubricants para na rin malubricate na siya kahit hindi pa nakaandar yung unit natin. So yan mga boss, yan yung mga return spring. So lagyan lang ng grasa mga boss para hindi mahulog mamaya kapag kinabit na natin yung ating housing sa kanyang final drive. So ayan mga boss, observe nyo lang yan. Sana po mga boss ay matulungan kayo nitong aking munting channel, lalong lalo na yung mga baguhang mekaniko. So yan mga boss, pagkakabit ng mga boss ng housing ay
Lagyan lang ng bolt, tapos higpitan natin mga boss. Kabilaan yan mga boss hanggang sa lumapat yung ating travel motor. kabit na rin natin ang ating mga travel motor. lines. So ayan mga boss, bago fast natin forward na ikabit tayo. yung Naikabit drive, na mga natin boss. lahat, pati na rin yung mga linya. So Customer na yan mga boss, gumagana na yung kanyang testing na tayo. travel motor. So ayan, paandarin natin, tapos paanoin natin, paikutin natin na makita nila na wala pa yung wala pa yung mga planetary sa loob, para makita natin lahat ng kung may problema pa ba, at saka maano na rin natin yung oil seal kung wala bang leaking. So ayan mga boss, yan yung proseso ni Pobreng Mekaniko sa pagre-repair. Yeah. Okay. Okay. Oh. Lalang. Pikas, bali. Okay. Builo he. Okay, kuski. Bali. Full throttle na. Rabbit. Okay. Bali. Goods na. So ayan mga boss, dahil gumagana na yung travel motor natin, ay kakabit na natin tong planetary. So sa pagkakabit ng planetary mga boss, yan, observe nyo lang yan mga boss, kasi may kabigatan din tong mga planetary gear natin. So ingat lang tayo sa pagkakabit nito mga boss, kasi kapag hindi tayo mag-ingat, baka kasi maipit yung kamay natin. Sobrang sakit talaga mga boss. So yan mga boss, observe nyo lang yung ginagawa ko, kasi sa bawat unit naman mga boss ay may iba't ibang klase ng mga planetary gear. So sa SK220 mga boss ay ganito yung kanyang pagkaka-design ng kanyang planetary gear o kanyang final drive gear. So yan mga boss, naipasok na natin yung planetary, pati na rin yung kanyang sun gear. So yan yung pinaka-axle niya mga boss. Sa pagkakabit niyan mga boss ay ikot-ikotin lang natin ng konti mga boss hanggang sa pumasok yan, tapos lagyan na ng cover, at na tayo mga boss, testing na tayo. So yan mga boss. Yes. So ayan na mga boss, testing na tayo sa ating bagong repair na Kobelco SK220-10. So ayan mga boss, bumalik na sa dating sigla yung unit natin. Tapos mga boss, malakas din naman yung travel niya, hindi rin nabibitin yung kabilang travel. So ibig sabihin mga boss, good na yung natin, tinrabaho natin. So sa lahat po ng mga bago pa lang sa channel ni Pobreng Mekaniko, please do like, share and subscribe, and pakihit na rin yung notification bell para po maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ni Pobreng Mekaniko. At sana po ay makatulong sa mga baguhan ang munting channel ni Pobreng Mekaniko. So yan lang po for today's video. Maraming salamat and bye-bye.